Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. Time na naman po ang ating exhortation. At bago po natin marinig ang exhortation, alam ko po yung iba sa inyo ay familiar doon sa term na support system, no? Support system, no? Ito po ang definition lamang ito, a network of people who gather together to encourage one another. Yun lang ho yun, no? Pag sabi pong support system, composed po ng mga tao na merong similar or different circumstances sa buhay na nagsama-sama para magpalakasan sa isa't isa. Marami pong area of concern ang support system, no? Halimbawa po, may sinasabi na emotional, no? Kaya kailangan natin ang support ng isang tao kasi emotionally may tayong problema. There are times informational, no? O nahingi tayo ng advice, so kailangan natin ng support ng iba, ng output mula sa ibang tao. There are times of companionship, o kailangan natin ang sense of belongingness, no? Kaya kailangan po natin ng ibang tao para lumakas tayo so that we cannot feel alone, no? And then yung pong tangible na support, ibig sabihin yung talagang nakikita, financial assistance, no? At iba pang tulong sa nangailangan. So ang tawag po natin dyan ay support system. Ngayon po mahalaga yan, mga kapatid, hindi lamang sa secular, maging sa spiritual na kalagayan natin. Amen, no? At pinag-uusapan nga po natin ay tungkol sa watchman or God's watchman. Ang part po natin, may kinalaman naman po ito, mga kapatid, tayo bilang watchman sa ating kapwa, particularly sa ating mga kasama sa ating panampalataya. At ang ating pong pagpapatuloy ay sisentro po tayo sa dalawang bagay sa gabing ito. Una po, mga kapatid, no, we are watchmen to one another, no? Kung last time po pinag-usapan natin, we are watchmen to ourselves, no, para sa ating sariling kapakanan. Ngayon po ang pinapag-usapan natin, we are watchmen to one another. Alam na po natin yung watchman, no? Ito po ay one who watches over, no? One who spies, hindi ho ba, yung nagmamatsyag, one who scouts, no? One who looks over, no? Ibig sabihin po positive ito, yung pangangalagang ibig sabihin ito. So sabi natin sa gabi ito sa ating pangalawang aspect ng pagiging watchman, we are watchmen to one another. Ilan po mga scriptures natin na mahalaga. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Hebrews chapter 10, verse 25. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Romans 15:1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. And then Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either one of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and no one to help them up. Amen, ho? So ilan pong mga passages ito at marami pang iba na ang emphasis po ay ang focus ay yung pong paano tayo magpapalakas sa isa't isa. How can be a watchman to other people, specifically sa ating mga kasamahan sa ating panampalataya. So alam po natin itong mga letters sa Thessalonians, sa Hebrews, at sa Romans. Again, ito po ay first century letter na kung saan napakahalaga ng support system dahil at that time po ay tremendous ang pakikibakan ng mga Christians dahil po sa tindi ng persecutions at iba pang mga trials sa kanilang buhay, personal at tungkol sa kanilang panampalataya. Sabi nga po sa Hebrews 10:25, in-encourage na wag kaligtaan yung pagsasama-sama kasi mahalaga yung para magpalakasan sa isa't isa. Kung magkikita-kita sila once in a while, especially pag Sunday, in that sense, kahit na matindi ang problema, ang pagsubok, ang persecution, pwede sila magdalangan sa isa't isa, magpalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng mga panalangin at pagkikinig ng salita ng Diyos during that time.
Amen ho. Sa Thessalonians, lalo na ho, encourage ang one another, build up one another. Yun po yung keyword, i-build up ang bawat isa, especially sa mga Thessalonian believers na very early stage ng kanilang buhay Kristyano ay sila po ay pansamantalang naiwan para mangalaga sa kanilang spiritual being, spiritual welfare, kasi nga po si Paul at si Silas ay pinersecute. So ang ginawa po nila, sila po nagpalakasan sa isa't isa kahit po nandun sila sa stage ng early stage ng kanilang buhay Kristiyano. Amen ho. Well, sa Romans naman ho, naman po very direct, no, hindi po malalakas spiritually, kailangan po wag maging matipid para tulungan yung iba na weak sa kanilang pananampalataya. So sinasabi lamang po dito sa we are watchmen to one another, yung keyword po dito, let us build up one another, magpalakasan sa isa't isa. So I can be a watchman to my sister or to my brother sa maraming kaparaanan. At isa pong ginagawa nga natin ay through our prayers, hindi ho ba? Kaya pag sinasabi natin ano bang prayer request mo kapatid, in that sense, no, sinasabi natin watchman, ako ay watchman mo. Amen ho? O watchwoman kung gusto niyo. Okay ho? At pag sinabi naman sa atin na bibigyan tayo ng advice dahil nalulungkot tayo, meron tayong problema, nagbibigay sa atin ng advice, watchman naman siya sa atin in that sense, kasi sinusuportahan tayo, tinutulungan tayo sa pagharap sa isang problema. So, alam ko po na alam niyo ang ibig kong sabihin. Sabi lamang dito na hindi po tayo dapat maging callous o maging indifferent, maging insensitive sa kalagayan ng ating mga kapatid. Kung may problema siya, may pangailangan siya, kung meron siyang mga battle sa buhay, kailangan po bilang watchman, nandun po tayo para tumulong in many capacities na kaya natin, especially sa pananalangin, sa pagpapalakas sa Kanya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen ho? At ito po ang talagang hindi kinaligtaan ng mga Christians that time. They badly needed yung encouragement, building up ng faith, kasi napakatindi ng kanilang persecution na pinagdadaanan. Amen ho? Kaya isa pong element ito ng early church na talagang nagpatatag sa kanila. Very close ang kanilang relasyon sa isa't isa. Hindi natin sinasabing perfect, but very close na kung saan po sama-sama nilang ini-endure, bineber yung tindi ng trials and persecution nung mga panahong yon. Kaya naman po bale-bale, no? Todo-todo ang lahat ng mga pangangal ng mga apostles that time para sila lumakas at bigyan ng pag-asa. Amen, no? Sa Ecclesiastes naman, sa Old Testament, tingnan nyo yung kahalagahan na may support system. No? Mas maganda kung dalawa. No? Kasi pag dalawa, pwede mag-agapayanan sa isa't isa. Kung yung isa mahina, yung isa malakas, pwede niyang iangat yung isa. Amen, no? So, ganoon din po yan, mga kapatid. Napakahalaga ng role ng watchman, no, na principle salita ng Diyos. Magtutulungan, we build up one another, we encourage one another, we pray for one another, we bear each other's burden. Yan pong ibig sabihin yan. So pag tayo po ay alam natin ang ating kapatid, humingi ng prayer, then let's be watchman for her or for him. Amen, no? Pag meron siyang problema, meron siyang mga kaguluhan sa buhay, nahingi ng advice, bigyan natin ng advice. In those instances, mga kapatid, magiging watchman po tayo ng ating kapatid. Amen, no? So huwag natin kakalimutan yan. Yan po ay tawag sa atin ng Panginoon. Sabi niya, yung one another, let's help one another, let's pray for one another, let's forgive one another. Amen, no? Let's encourage one another. Kailangan po yan. In that sense, watchman po tayo or watchwomen tayo sa panahon ngayon. Amen ho? Tapos po, the elders, yung pangalawang point natin, the elders or pastors are watchmen of God's flock. Amen ho? Scriptures po muna tayo. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Ito po, anong sabi ni Peter? Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never
fade away. Ang pangalawa pong point natin, ang mga pastor naman po, ang mga leaders ng church, particularly mga pastor, mga elders, presbyteros or bishop, yan po yung mga interchangeable names or title sa pastor that time. Yung sa 7 churches po naka-focus do sa pastor, yung sulat ng angels, no, yung sinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga pastor po, ang mga lingkod ng Diyos ay watchmen ng church in terms of spiritual nurture. Amen, no? Kamukha to ng ginagawa natin every Sunday. Halimbawa, nagpipreach po ang lingkod ng Lord, ang pastor, para po kayo po ay bigyan ng spiritual feeding or nourishment sa Bible study. Amen, ho? Sa iba't ibang mode ng pagtuturo o system ng pagtuturo. Hindi lamang po yung sa pagtuturo, yung pagbibigay ng gabay, ng advice, yung pong pagpapalakas sa inyo, yung po ay gawain ng pastor. Spiritual nurture po ang tawag doon. So yun ang primary responsibility, to feed you, no? To be your shepherds, under shepherds, ang mga pastor. Amen, ho? So in that sense, kami po ay watchmen ng local church na kung saan kami po ay itinalaga. So hindi po nasa amin lahat ang spiritual well-being ninyo, pero malaki po yung role namin, significant yung role ng isang pastor sa church para spiritually lumago sila, kumain sila, mag-mature sila, ma-enlighten sila, ma-inform sila tungkol sa salita ng Diyos at tungkol sa panampalataya. Amen, no? Kaya napaka mahalaga yung pagiging watchman ng isang pastor, shepherd, no? He watches over the flock. Kung paano ang isang pastor ng tupa, tinitignan niya, watch over niya yung mga tupa, siya nagpapakain, dinadala niya sa green pastures, sa restful waters. Amen, ho? Nililid niya doon sa mga sitwasyon na pinoprotektahan niya. Pag doon sa mga sitwasyon na may hirap, yun po yung gawain ng pastor bilang shepherd. He oversees or he watches over the flock. Amen, ho? Para sa spiritual nurture. Then, in terms of watching over against false teachings, yun din po ang pagiging watchman ng mga pastor. Inaalagaan niya, he sees to it na hindi na napipida ng maling turo ang flock. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, for the time is coming when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. So marami pong passages tungkol sa mga false teachings or false teachers. Pero ito pong isang pagiging watchman ng isang pastor. Tinitignan niya, binabantayan niya kung may mga maling turo na naririnig o naatenan ang kanyang mga membro, ang flock. At pag ito po ay taliwas sa salita ng Diyos, then obligado po ang pastor na ito ay ayusin, ituro ang tama. At kung tama naman yung mga napakinggang turo, ay hindi ang role naman ng pastor ay i-guide pa rin at i-encourage. The point is, mga kapatid, napakahalaga ng ministering ito ng pag-watch over, pagiging watchman. Kasi ang nakasalalay dito ay yung understanding at yung buhay pananampalataya ng isang Kristiyano. Kapag nagkamali po ng turo ang leader na nagtuturo, malamang po maled astray ang mga sheep. At yun po ay nangyari sa early church. Kaya nga po, ito po yung sulat, hindi lamang ni Paul. Ito po yung mga warning, mga paalaala, hindi lamang ni Paul, maging ni Peter, nila John sa early church. Kailangan, ang marinig lang nilang turo ay tungkol sa Lord na binibigay ng mga apostles. Amen, ho? Mga kapatid, kaya trabaho ho yun ng mga pastor. I-guide kayo sa tamang katuruan. And then, in terms of priestly ministry or interceding for the church, sabi po sa Philippians chapter 1 verses 3 to 4, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Ayun po ang isa pong ministry namin bilang watchmen ng church. Pinapalalangin po namin kayo ng mga pastor. Amen, ho? At yun po ay isang ministry na hindi madaling gawin. Amen, no? Pero dapat gawin ng isang pastor. So kami po bilang mga pastor, malingkod ng Diyos po sa mga responsibilities namin. Ministry namin ay ipanalangin po kayo. At alam din po namin, pinapanalangin nyo naman
ang mga pastor ng mga local churches. So mahalaga po itong ministry ito. Amen, no? Through prayers, we are being watchmen to one another. At ako bilang pastor, ako ang watchman ninyo. I intercede, in-intercede ko po kayo, no, para sa ating Diyos. Amen, no? Praise God. And then the elders or pastors are accountable to God for overseeing His flock. So ito po yung mas matinding responsibility. Ako po ay watchman, ang mga pastor ay watchman, kasi accountable siya to oversee. Ayun, yung overall. So, siya po yung namamahala sa flock ng Lord sa local church. Accountable po siya sa Diyos. So pag ang isang lingkod ng Diyos ay hindi nag-ayos, hindi maigi, hindi niya ginawa yung responsibility niya, calling niya sincerely from his heart and with his might, with all his heart, then he will be accountable to God later on. Meron po tayong scriptures dito. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Tingnan nyo, yung sabi, because they watch over you, o yun po, yung watchman ministry ng isang pastor. Because they watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would of no benefit to you. Kaya po, mahalaga po na ang pastor ay nagagalak siya at na-inspire siya na maglingkod, kasi po yung flock in local church ay submissive, sinusuporta ng pastor sa lahat ng areas ng ministry. At yun po ay mas malaking tulong sa isang pastor i-carry out ang kanyang ministry. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan po ang ating tinunghayan sa gabing ito. We are watchmen for one another, and ang mga lingkod ng Diyos, pastors like me, ay watchman over you. Muli, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Let us be watchmen to one another. God bless us all.